teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay ko ay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon binago niyang lubos, kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat magsaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. O kay buti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay dapat magsaya. Lahat ng may buhay itaas ang kamay at magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. Muli po isang warm welcome muli sa ating another episode ng Awit ng Pag-ibig Patriarch Edition. At sa umagang ito ay mayroon tayong dalawang makakasamang magpagkwentuhan at alam kong marami tayong matututunan
sa ating bisita. Hindi naman bisita, kapamilya na mag-ama. Pero bago tayo dumako dyan, tayo muna ay manalangin. Ama, maraming salamat po muli sa bagong pagkakataon, bagong paraan upang ang iyong pangalan ang maitaas. Ikaw ang matanyag, ikaw ang makilala, ang iyong kapangyarihan at karangalan, ang siyang malaman ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Muli po, kayo po ang magsalita, ang bawat salitang lalabas sa bibig namin ay manggaling sa inyo upang ito'y magkaroon ng kapangyarihang tunay na magbago ng kaisipan ng bawat nakikinig. Muli po, papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, so sa umaga pong ito, ang kasama natin ay ang Dabarkads na mag-ama. Sinabi kong Dabarkads kasi hindi lang ito mag-ama eh. Hindi ito yung ama na didilatan yung anak ko. Kita ko yung paano ang dynamics nitong mag-ama. Pero magpapakilala muna, siyempre, ang bawat isa. Siyempre, ang tatay muna. Brother! Amen! Good morning, Jesus po sa ating lahat at sa mga nanonood po ng ating awit ng pag-ibig. At good morning po sa ating lahat at binabati ko po ang aking nanay na nandiyan lang sa may sukat Evocom lang. At ang aking kapatid na nasa Amerika. At yan, patuloy ko naman sinesenda ng ng mga ating video, ating mga awit ng pag-ibig, fellowship at Bible study at mga morning devotion. Glory to God dyan. At ako po si Brother Leo. At thank you Lord sa pagkakataon na makapagbahagi dito sa awit ng pag-ibig ng mga kabutihan ni Lord na ipinagkaloob sa aming pamilya. Thank you, Lord. Sa aming mag-ama. Ayan. Maraming salamat, Brother Leo. Si Leo ay para ko na rin anak. Tuwing magkikita kami niyan. Good morning, Tay. Morning, Nak. Pag pero nagkakainisan, ayan, maganda sa umaga. And then, isa sa isang nakita kong talagang naroon ang nasa na makakilala sa ating Panginoon. So tawagin naman natin ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Ayan, si Brother John Floyd. Brother. Ayun, good morning, Jesus. Binabati ko po yung mama ko po. Andiyan po. Kailangan may shoutout talaga. Mag-birthday na po si mama. Happy birthday, ma. Then binabati ko din po yung mga ko dyan. Yun po, sila tita. Then si Lola din po. Ayun, good morning, Jesus po. Then si Yona, then si Dwayne, binabati ko po kayo. Shoutout po kay Yona tsaka kay Dwayne dyan. Then kay Ninang Jam po. Yun, thank you Lord po. Magkano binayad sa inyo ng mga ito? At inisa-isa talaga. Hindi, yan. Yung batang yan, dito lumaki. Kaya talagang lahat yan. Tita, lola, hindi ba? Talagang isang pamilya. Ayan. Actually, si Brother Leo ay maaring hindi masyadong kilala ng iba nating mga kapatiran, no? So, ako po ay isa sa mga mapalad na narinig ko. He was not afraid. Ito ako nung araw, Tay Ernie, ito yung aking nadanas. At sabi ko nga sa kanya kanina, Nak, ibahin natin. Patotoo muna. No? Sino ba si Brother? Akala nyo, ngingiti-ngiti lang yan. Akala nyo, mabait. Sabay ka Hindi, mabait ho talaga yan. Pero we would like to hear more from Brother Leo. Saan ba nang galing? Saan ka ba? Kasi mahalaga ho na alam natin yung past eh. So, pag alam mo yung past, you know where that person is coming from. Mas naiintindihan mo siya, mas nauunawaan mo siya. So, Kuya Leo, sino ba si Kuya Leo talaga nung araw? Thank you, Lord. Glory to God. At ako po si Brother Leo, pero ang buong pangalan ko is Pob Leo. Yun ay kinuha sa lolo ko, sa tatay. Ano? Pob Leo? Yes. Ano yung Pob Leo? P-O-B-L-E-O. Parang poblasyon. Poblasyon. Hindi naman poblasyon. Pob lang. Okay. So, glory to God. Kasi, ano daw kasi yun yung tatay ko, daw yun, laking simbahan. Tapos? Yun, lolo ko pala, kwento sa akin nung aking tiyahin yung tita ko. Mm-hmm. Kwento sa akin noon ay makadiyos nga raw yun. Lolo ko na yun. Kaya ang pangalan niya, Pob?
Pope Leo ang pangalan niya na ipinangalan sa akin. Hindi kaya Pope Leo. Hindi Kasi naman yung Pope natin ngayon, di ba? Si Pope Leo. Opo, Pope Leo, di ba? Glory to God. Ay, hindi naman. Oo, hindi naman po. So, thank you, Lord. At kung paano po ako napunta sa Comfy, ay talagang grasya ni Lord, no? Kung doon po sa Acts 9, kung yun po inyo pong babasahin ulit po yun yung Acts 9 na yun, yung si Saul na ang prosecutor ni Lord, kung paano niya pinaprosecute si Lord. So, ganun din po nung time na wala pa kay Lord talaga. So, siyempre nung bata pa, Baptist. Pero nung medyo lumaki-laki na, so hindi na kami naging yung bang naging active. Okay. So, yun po, naghiwalay yung magulang ko. Okay. Na at the age of, I think siguro mga 9 years old. 9 ka noon. Yes, 9 years old, naghiwalay. Tapos po noon, doon po, hanggang sa naging 13 years old po ako noon, doon ako namulat. Hindi naman po ako rebelde. Kumbaga, na-influensyahan lang talaga. Pero palagay mo ba yung pagka-impluensya sa iyo ay may kinalaman dahil sa naghiwalay ang magulang mo? Let's go back a little. Ano naging bunga sa iyo o naging resulta sa iyo anong reaction mo nung 9 years old? May isip ka na, di ba? Oh, yes. So anong bata ka noon, no? Wala namang mali o tama dahil bata ka noon. Anong naging reaction mo? Anong naging pananaw mo noon? Wala pa eh. Oo, wala. Siyempre, So parang okay lang? Hiwalay, parang gano'n? ano pa eh. Hindi ko pa alam that time na yun eh. Okay. So parang malinis lang yung yung pagkakahiwalay nilang dalawa. So, syempre, humahaba yung panahon, yung medyo medyo nalalaman mo na, medyo nasa site po na parang hindi na babalik talaga. What, you were staying with your dad or with your mom? Sa nanay. Okay. Sa Go nanay ahead. talaga. Go ahead. So, hanggang sa dumating yung pagiging 13 years old ko, doon na ako naging naging yung nakakita ng mga kaibigan. So, kaso nga lang, yung pagiging kaibigan, doon ako na-impluensyahan ng hindi naman dapat bilang isang ganong edad, 13 years old. At that age, alam ko, kwento mo, tapang-tapang mo na. Oo, talagang hindi, kahit ngayon. So sa age na yun, talagang matapang ka. Kasi kalakasan mo yun eh. Correct. Kalakasan that time na yun, 13 years old. So what happened? So, yun, hindi ako marunong magsimba. Lately lang ako ano bang tawag doon? Yung nag-compile ka sa Katoliko. Okay. Para lang magkaroon ka ng papers binyag pala. Nagpabinyag ka. Yes, oo, para magkaroon ako ng paper sa Catholic. Okay. Oo. So that time na yon, hindi ko matandaan lang kung ilang taon ako nung nabinyagan that time na yun eh. So biglaan lang yon. So nung 13 years old ako, nagsisimba lang ako, sumasama lang ako. Okay. So doon ko naririnig yung yung si Kristo'y namatay, si yung Kristo'y kinakanta lagi. nabuhay. Yan. So mamaya na po yun. Habang tumatakbo yung pagiging binata ko, lahat naranasan eh. Lahat talaga. Generic yung lahat. Ano yung lahat? Eh. Ano yung sabihin ng lahat? Na-experience ko lahat. Yung maling yung mga bisyo. So, na-experience ko yung drugs. Yung drugs, isang beses lang kasi. Hindi ko nagustuhan eh. Buti na lang. Oo. Pero pinaka nagustuhan ko at nalulong talaga ako yung marijuana talaga. Okay. Oo. So, dumating yung time na marunong ako magbenta, marunong ako magbalot noon. Binabalot lang naman yung sa maliit na parang tawas. Ganon lang kalaki naman binabalot. Ang pinakamaganda talaga may kasamang herbs tsaka yung buto. So, Ganon. Yun ang pinakamagandang bentahan. Paano mo nalaman na may mga nagbago ng ugali sa'yo nung panahon na yun? Yung attitude ko, talagang hindi ako makikiusap sa sa mas may edad sa akin. Hindi ako
pwedeng ko usapin. Dahil, Yung tingin pa lang sa akin na tao, hindi na ako kausapin. manununto ka Sa na. itsura pa lang. So, ganun po. Mahaba yung buhok mo noon, ano? Parang kay Pastor Alex. Iba-iba rin eh. Kasi yung time na yun talagang, ano yun eh, kasikatan ng mga rakista eh, that time na yun. Hindi ka naman nag-artista. Hindi naman. Kumbaga parang ano lang, trying hard, yung mga ganon. Nakikiuso ka lang. So, nagpakalbo ko. May tunnel ako eh. Ito, may tunnel ako mga kapatid. Ibig sabihin, nagpahikaw ka noon. Oo. Pero ganito siya, isang thumb, ganon siya kalaki. Yung Naalala makapal mo, na Brother gano'n. Ernie? Oo, tama. Tinanong mo ako, di ba? Oo. May hikaw ka ba? Naalala mo yung nagkano dito? Correct. First time ko. So, ano na yun, ngayon lumiit na siya. So ano yung wala na siya. masasabi mong pinaka worst na sitwasyon na nangyari sa iyo nung bata ka pa? Lahat? Worst? Lahat talaga. Anong attitude mo noon? Anong iniisip mo noon? Gusto mong kumawala, hindi mo lang magawa o gusto Hindi, mo wala ba? talaga. Hindi, wala ko. Basta ang ano lang, bahala na. Wala talaga. Kalakasan kasi. Kahit saan ka sumuot, kahit talahiban man yan. Wala kang kinatatakutan. Wala talaga. Tapos ang relasyon mo sa Diyos, wala lang. Wala rin. Okay. Oo, wala talaga. Talagang sara. Okay. So, paano nangyari na nagsimula kang, ilang taong ka noon, na magsimula kang, From somehow 13 ang Lord years alam mo old. kumikilos na sa'yo. Oo, from 13 years old. 5 taon yun. Hanggang 18. 5 years, 13 to... 5 years to 18, you know? Oo. Tapos, nag-i-stop din ako sa school. 2 beses ako nag-stop sa school, 2nd year. Nagseryoso lang ako 3rd year hanggang 4th year. Talaga? Oo, yun lang. Doon lang ako nagseryoso. So pagkatapos nun, kailan nagsimulang parang alam mong parang that was the point na ang Diyos kinakausap ka na o Hindi. alam mong may mga changes ng nais ng Diyos mangyari sa buhay mo? Ang nangyari kasi sa akin that one time, kasama ko lahat ng barkada, kaibigan, tapos nagiinuman. Okay. Sabi ko, sumigaw na ako, mag-aasawa na ako. Ay, gano'n? Yung pala, si si Sister White. si Jen na pala that time. Parang biglang nag-twist yung mundo ko. Biglang naiba. So, paano bang nangyari? Mahaba yung pinagdaanan, pero parang yung pagtalikod mo, parang bigla na lang magkakaroon na pala ako ng anak, magkakapamilya na nagkaroon pala ka ako. ng big responsibility. Oo, sabi ko, parang naiba yata bigla yung mundo ko. Parang nahimasmasan ka ba? Oo, doon ako nahimasmasan. So, nawala yung mga barkada. So, dito ako na-focus. Dito kayo tumira noon? Doon pa sa dulong kwarto. Okay, Pero okay. bago pa yon, doon pa muna kami sa bahay. Okay. Oo, kaso nga lang, pag doon ka sa bahay, nandun pa rin yung barkada Andun mo. ang barkada. Nandun pa rin yung tatawagin ka, nandun pa rin yung kukulitin ka. Okay. Hindi naman pwede yun kasi ano na si Jenjen, mga 5 months na yun. 1 month and 5 months, tinatago namin yun. Okay. Yung Bata ka pa naman baby kasi pa noon. niya. Marami kang Oo. Pero kailan mo masasabi na talagang yung point na lalapit na ako sa Diyos? Kailan yun? Kasi mahabang proseso talaga yan, di ba? Kailan yung punto na sinasabi mo na, ay teka, kailan makilala ko na ang Diyos, magsiseryoso na ako sa Panginoon. Kailan nangyari yun? Well, kailan ba nangyari? Hindi ko... May sitwasyon ba na dumating ka sa point na lalapit na ako talaga sa Diyos? May ganong sitwasyon? Dito na rin. Napunta na rin talaga ako dito. So, that time na yun, hindi na ako bumalik dito sa mga kaibigan ko. So talagang completely pinutol mo yung relasyon mo? Talagang tinanggap ko na dito na ako at sinasabi ko sa sarili ko na bahala ako, bahala na. Hindi na yon, bahala na si Lord. Ganun na, may Lord na. Kung sa dati, sabi ko, bahala na ako sa sarili ko. Oo, parang sarili hugot mo sa talaga. sarili mo lang eh. Oo, no? talaga, sarili lang. Kasi kalakasan talaga yun eh. Kahit saan ka magpunta, kahit mapa-trouble ka,
kayang-kaya eh. Kasi dahil Ano ang sino si Brother Leo ngayon kung ikukumpara mo si Brother Leo, wag hindi brother pa noon, no? Sino si Brother Leo ngayon si Leo no. na si Leo noon? Ano yung So, kaibahan? sobrang laki nung ano. Pwede ka magbigay na example. Napaka hindi, marami akong hikaw. Ito, puro hikaw kasi to. Talagang ginastusan ko pang anong araw yan eh. Bumili pa ako ng yung parang pangil dito. Inikawan ko ng mahabang. Bakit mo ginagawa yan? Because of peer pressure? Or talagang Hindi. gusto mo siya? Oo. Ay, kasi ang dami rin nagaganon eh. So parang Nakikiuso ka lang talaga. Nakikiuso ka lang talaga. Mga trying hard nga eh. Oo. So, ganon. So, naninigarilyo. Yung May inom. may inom. Hindi na mawawala yun eh. Oo. So, yun yung kung yung noon talagang layas ako, hindi naman ako nauwi sa nanay ko eh. Talagang meron akong kaibigan na inuwian. Nandun lahat ng gamit ko, lahat ng nabibili ko sa sarili ko, nandun lahat naka-imbak sa kaibigan ko. Oo. Ganon yung Ang gawain ko. tawag namin dyan nung araw, lagalag. Pwede rin, lagalag. Tama. Di ba? Oo. Totoo yun eh. So, makita natin, this is his background, and yet, he is where he is right now because of the Lord. No? Yung Yes. talagang, hindi pa rin naman tapos ang proseso. Patuloy pa rin Yes. na. Oh. Alam niyo, isang maganda, kaya ako tinatanong yun, kung hindi ka converted, hindi mo kikwento eh. Ikahihiya mo eh. Alam mo yon, hindi mo ipagmamalaki kung papaanong ang Diyos ay kumilos sa buhay mo. Kaya kanina nung bago magsimula, sabi ko, pwede bang magbigay ka na? Kasi gusto nating malaman, gusto namin ipakita sa inyo na sincere kami. No? Na si Brother Leo ay nagkaroon ng genuine conversion. How? By his testimony, no? Ang isang taong talagang binago ng Diyos, sasabihin niya ng totoo. Oo. Kung sino siya, kung saan siya nanggaling. Hindi niya ikinahihiya yun. Kasi lahat naman tayo, kahit naman ako, lahat tayo, may isang pinanggalingan na sa mundo, ba't ko ikikwento, nakakahiya. Pero sa atin, para makita kung papaanong ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa mga taong tinawag niya. Yes. At yun ang nakita ko. Isa na lang ho ang kinatatakutan ni Brother Leo sa totoo lang. Isa lang. Matapang ho ito eh. Alam niyo paano? Kumanta. Yan ang kinatatakutan niya. Pero sa lahat ng bagay, bunga ng relasyon niya sa Diyos, Yes, ay makita natin talagang naroon po. No? Bagamat tapang na bunga ng pananampalataya, hindi na yung tapang na sugod ng sugod. Tanong ko ngayon si John Floyd, paano mo ano ang tingin mo sa, alam ko nire-respeto mo yan, tatay mo yan, pero bilang, kita ko kasi kayo, hindi lang kayo tatay, anak eh, double cards kayo eh. Ano bang, ikaw na nga magkwento, anong relasyon meron ka sa tatay mo? Describe mo yung relationship mo sa tatay mo. Paano ba kayo? Ano po kami, parang magkapatid na rin po. Okay. Ayun po, may mga pinagkakasunduan po talaga kami ng mga bagay po eh. Sa mga gamit-gamit, sa mga ginagawa rin po sa bahay. Then, Example. ginagawa po sa bahay, ano po, Sabay sila naglalaba. ano lang, Nagsasabay. nagasampay lang po to siya po naglalaba. Sige, go ahead. Then, ayun po, yun sa mga pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay, ako na nagbubuhat. Kasi ayun po, mas malaki na daw ako sa kanya, ako na daw magbuhat. Dapat siya, ikaw na magbuhat ngayon. Kaya ako na po nagbubuhat yan sa mga bagay-bagay din. Sa mga things din po na pinagkasunduan na, lalo na mga sapatos, ganyan po. Yan, sapatos. Tas sa sports din po namin, yun, isa din po talaga yun. Malaking factor po yun kaya masalo kaming naging mag-glow si Daddy dahil sa basketball na po yan. Nakapag-usap din po kami, ganun-ganun. So marami kayong interest na pare-pareho. Yes, po. Okay. So napakaganda kasi sabi mo nga, dapat kaibigan lang. No? Pero ikaw na nagsabi, sabi mo, kapatid. So pag sinabi mong kapatid, hindi lang basta ordinary yun. Ano? Dahil ibig sabihin nun, talagang ganun ka, dikit kayong dalawa. So, inspiration mo ba siya? At in what sense na inspiration mo siya? Ay yung sa part po na naging caring po talaga din po siya. Ayun din, nag-aasikaso din po si Daddy.
doon po yung mga gusto ko talaga sa kanya dahil na natutulungan niya po kami. Then, In what sense? Maliban sa pera, okay? Paano ka natutulungan personally? Ayun po, kasi eto si Daddy, syempre may mga na-experience na po siya. Napaka-grateful ko po na naturoan niya ako ng tama at na-disiplina niya po ako. So ngayon, maayos na anak po ako ngayon dahil na-diretso niya po ako sa tamang daan po. Oo nga. Alam mo, tawag ko sa kanya, gentle giant. Kasi ang laki niya, pero hindi siya yung brusco na mukhang sa'yo rin nakuha. No? So, marami kayong similarities. Ano naman yung bang kaiba kayo? Saan naman kayo hindi nagkakaayos? So ano po, siguro po pag inutusan ako, mamaya po. Ang walang Mamaya kamatayang wait lang. Bakit ba ang mga bata, why do young people say sandali? Hindi naman siguro para mambastos. Pero bakit, ano ba yung ibig mo sabihin na, Daddy, wait lang? Kasi lagi naming naririnig sa mga bata yan, wait lang, ano ba yun? Ano po kasi, minsan busy po sa ginagawa namin. Then sabi na Dad, wait lang po, wait lang. Then sagang paulit-ulit na po, nagagalit na rin. Oo, syempre, paulit-ulit. Meron bang point na hindi kayo nagkasundo ng daddy mo na sabihin natin medyo matindi-tindi yon at paano nyo na-resolve yun? Ay siguro din po yung last time, siguro yung sa grades ko rin po. Yung hindi ko po siguro naayos. Then, ayun, hindi po talaga kami nagkasundo kasi ano po eh. Paano kayong ano ang hindi nyo pinagkasundoan maliban sa yung grades mo? Paano naging issue yung grade na hindi kayo nagkasundo? Ano po kasi yun, dapat po kasi talaga, may ayos ko yun kasi po, si tita ko, ayun, todo all support na po sa akin. So, yung gagawin ko na lang po talaga dapat, mag-aral na lang po ng ayos. Okay. Then, at some point po, parang may isa pa akong subject na ano po noon. Pero nabawi ko naman po. Then, kaya ako po nabawi kasi napagalitan na po ako. Kaya sabi ko, ay sige, kailangan ko bumawi kasi ganito na nangyayari sa bahay namin na kaya nagkakaganto dahil hindi ko lang inayos tong grades ko na to na dapat nag-aaral the whole ako. family naapektuhan in a sense? Yes po. Na-apektuhan din po kasi nandun din po si Mama na binibigyan din po ako ng advice kung paano ko po gagawin yun, kung paano ko binibigyan pala ako nila dalawa ng advice kung paano ko po i-handle yung situation. Okay. So, Brother Leo, nung mangyari yun, nagwala ka ba? Anong naging, paano mo ba i-handle yung mga ganong sitwasyon pagka, let's say, lalo na kay John Floyd? Hindi, kami lang naman parang nag-uusap lang din naman. Mm-hmm. Yung para sa akin, hindi naman nagagalit. So, pinagsasabihan ko lang kung ano lang yung tama na dapat na mag-aral kang mag-igi, hindi yung iliban mo muna yung, kasi natutok siya sa basketball eh. Nagkaroon kasi sa kanila ng So, naintindihan mo rin naman kasi parang dumaan ka rin doon, di ba? Naman, pero hindi naman kami totally nag-aaway. Kami nag-uusap lang naman pagka Okay. Ganun lang naman kami sa So, sa madaling salita, dinadaan sa tamang pamamaraan. Yes, oo. Dinadaan. Pero never ka na nagalit sa kanya or anything na Hindi po. Hindi. talaga. Ang kinukuha mong kurso ngayon ay? Nursing po. Okay. Bakit pinili mo yan? Sinabi ba ng tatay mo, nursing kunin mo? hindi naman po. Ano po kasi, syempre may first choice din po ako noon na una ko po kasi gusto ko po talaga mag-marino po. Then may test po yun sa Ishihara test po. Yung which is yung para po sa mata po, yung parang kung malalaman kung color deficiency ka ba or color blind po. Ganun ka-importante yun? Opo, bumagsak po ako doon 2 beses po. Dahil colorblind ka? Opo. Color deficiency po. Okay. Kaya sabi ko, ano ko yan, the best. So nag-ask din ako. Then nag-suggest din sila tita, sila mama. Sabi nila, what if try mo nursing? Pag-isipan mo kasi in demand siya sa ibang bansa. Maganda rin kasi kung o kaya sabi nila medical field kasi pag nasa medical field ka, kahit saan ka pumunta, kukunin ka nila eh. Totoo yan.
Then, ayun po, na napili ko yung nursing. Then, isa din yung kasi, dito rin po sa comfy. Gusto ko rin po makatulong kasi yung mga tao rin po dito tumatanda na. So, kasi pag Aray matatanda ko. Okay. pag tumatanda po, prone po talaga sila sa sakit eh. Oh, sila talaga prone sa sakit. Sila yun. Okay, go ahead. Ayun po, kaya gusto ko rin mag-nursing kasi gusto ko rin po makatulong dito sa Comfy Family na which is tumulong din po sa akin. Ayun po. Oo. Ang ganda kasi wala naman siguro sa labas na kaya ko gusto mag kasi yung barangay ho gusto ko tulungan, di ba? Pero may heart ka sa service. Yun ang maganda yun na nga siguro, yun ang kagandahan ng sa loob ng Comfy Family, na may heart ka para sa service, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. At yan ay hindi pwedeng ilagay ng kahit na sino. No? Ang Diyos ang naglalagay niyan sa puso natin at sana ay patuloy mong pagnasain na hindi ka lang kasi iba pareho kumita ng dolyar. Opo. Di ba? Kaya lang, paano kami tutulungan pag nasa States ka, sabay ka, padala ka na lang ng dollar. Padala na lang po. Gcash ko na lang po. Pa-PM na lang ako po after 10 years po. Sinabi mo yan. May ebidensya ako. Anyway, siguro magandang tanong si Brother Leo. How much do you appreciate yung relasyon mo? Of course, iba yung sa anak mong isa, no? Pero kay John Floyd, gaano kahalaga sa'yo gaano mo pinapahalagahan na sinasabi mo kay Lord, Lord, salamat kay John Floyd. Na para bang, buti na lang si John Floyd. Parang alam mo, parang ganun. I'm sure may ganun kandamdamin, bakit? Anong meron si John Floyd na masasabi mong napaka-bless ko ang anak ko si John Floyd? Wala lang. Wala. Sige lang. Hindi, yun nga, sobrang blessed talaga ako na anak ko siya. Why? Paano ba? In the way na, Hindi, kasi nandito ka sa gawain eh. Oo nga, pero pwedeng iba naging anak mo, pero si John Floyd ang naging anak mo. So anong meron kay John Floyd na masasabi? Kung baka sa mundo pa, ang swerte ko naman si John Floyd. Alam mo yon? Bakit mo sasabing blessed ka? Kasi ang binigay sa iyong anak ay si John Floyd. Nakikinig ang anak mo ngayon, kaya magsalita ka. How much do you appreciate si John Floyd? Hindi, sobra-sobra yung appreciate talaga. Inulit na. Dahil hindi ko malambing ba siya? O siya ba hindi, ay... lahat naman, everything naman din naman talaga nasa kanya. Okay. Example. Isang example na masasabi mo na... Pogi. Ayan. Walang ganyanan. Sa relasyon ninyong dalawa. Pag pogi siya, pogi na rin ako. Dito nagtatapos ang awit na pag-ibig. Hindi. Ano yung isang unique characteristic ni John Floyd na gustong-gusto mo? Yun na lang siguro. Sa akin yung mabait siya eh. Matulungin siya eh. Tinuro ko sa kanya, pagka nakakita ka ng matandang may buhat-buhat na mabigat, tulungan mo. Mm-hmm. So kasi sa akin na hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa noon eh. Okay. So sa kanya ko, parang pinasa ko yung sabi ko sa kanya, pag may nakita kang ibang tao na nahihirapan, tulungan mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Sabi ko, mabait siya. Pero, May pero eh. Hindi. Mabait siya na everything naman nasa kanya. Mm-hmm. Bibigay. Hindi siya madamot. Hindi. Okay. Hindi madamot yan, lalo na sa mga kapatid niya. Okay. Hindi siya madamot. Sa akin lang siya madamot. Hindi, joke. So, hindi yun talaga sobrang, na mabait naman talaga siya. Okay. So, sa madaling salita, yung relasyon nyo ay napakaganda na parang wala na akong masasabi. Wala na akong masabi eh. Talaga. Talagang sobrang blessed ka talaga na. Ibabalik ko naman doon sa anak mo ngayon. John Floyd, masasabi mo bang, ay napaka-bless ko kasi
Si Brother Leo ang tatay ko. Ay, opo. Ay, naku, bilis. Mabuti pa yung anak. Bakit? Bakit? Anong meron sa tatay mo na mapalad ako, siya ang naging tatay ko? Mapalad ako, siya ang tatay ko dahil mabait siya sa akin at sa iba hindi. Joke lang po. Joke lang po. Teka, ayusin natin yan. Ayusin natin yan. Ayun po, si daddy mo, ayan, isa rin po yan, mabait. Nakuha ko rin po sa kanya yun, kaya mabait din po talaga ako. Then, Dalawang magkamang humble. Sige. then, ayun din po, nakuha ko din ano rin po, sa kanya yung, gusto ko rin pogi po din kasi si daddy, kaya ayun, napasa rin po sa akin. Yung jeans, yung jeans na pasa. Hindi, may sinabi si Papa mo kanina na yung naging kakulangan ko, bagamat hindi dapat na sabihin natin na ipapasa mo yung responsibility. Pero para bang yung mga naging kakulangan ko nung bata ako, ay hindi ko gustong makita sa anak ko. Yes, Kaya tinuturoan ko siya ng tama na dito ako nagkulang nung bata ako. Anak, huwag mong gayahin. Ito ang gawin mo. Yes, No? So napakaganda na kasi ibang mga tatay, 13 pa lang ako, umiinom na ako. 18 ka na, hindi ka pa umiinom. Umiinom ka rin, di ba? Yung lalaki ka, dapat, alam mo yun, may mga gano'n na hindi nila alam na ipinapahamak nila yung kanilang mga anak. Yes, yun ang kagandahan na tayo ay nasa Panginoon. Kita mo yun eh. Thank you, Lord. Hindi na yung macho-macho na, nung araw yun, macho-macho, hindi ba? Na ang nangyari, ngayon, matatawa ka na lang na, ba't ko ginawa yun? Di ba? Yes, oo, di ba? sobra. Totoo yun. Nahihiya ka sa sarili mo. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw. Marami tayong ginawa nung araw, Yes, oo. nakahiya-hiya, dahil hindi Sobra. natin kilala ang Panginoon. Yes, isa pa yun. O ngayon, bagamat sinabi natin kahiya, pero alam nating dilinis na tayo, pinatawad Yes, na amen, tayo. oo. So kaya natin humarap sa tao na, okay, tapang yun ang lalaki. Opo. Yun ang tunay na lalaki na aamin ako kasi mali ako. Yes. Sa mundo, kahit na anong gawin, huwag kang aamin. Pride pa rin. Di ba? Ikaw pa rin ang tama. So, yun isang bagay na nakita ko. Lalo ito, parehong lalaki, di ba? Usually, pwede mong ituro sa kanya yung, dapat ma-pride ka, dapat ganito ka. No? Pero Yes. nakita ko nga na yung pagbabago ng buhay mo ay dinala mo ang anak mo sa isang buhay na alam mong mas may katwiran sa harapan ng Diyos at mas magiging mahusay na tao. No? Although, lahat naman tayo dumadaan sa ganyang proseso. Ano? Ngayon, magbe-break muna tayo at paaawitin natin yung tatay. Pero ka-Jewett, yung anak. Ayan. Ang kakantahin nila, Thank you, ingatan Lord. mo ang puso ko. Yes, Ayan. opo. Thank you, Lord. At sila'y sasamahan ni Minister Arnold. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo.
hibig ng puso ko, tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Tingin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko, huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Huwag mong hayaang mawalay sa iyo ang taghoy ng bawat pusong ang nasa lamang ay laging nasa piling ng ating Panginoon. At ngayon ay babati muna tayo ng mga happy Yes. birthday. July Happy 19, birthday. 2025. Naku, nakakatuwa. Ang mga may birthday, Sister Tata Noko. Yes. Sister Marvel Kalwalhatian. Sister Desiree Cosme. Sister Ellie Akaya. At siyempre yan ang aking apo. Yay! na nasa Happy Amerika birthday! ngayon. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless sa Thank you, lahat ng Lord. mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Happy birthday Yes, ulit sa happy inyong birthday. lahat. Ayan. So patuloy tayong makipagkwentuhan sa magtatay na ako'y nagkakaroon ng shock. Nasya-shock ako sa dalawang ito. Anyway, punta tayo kay Brother John Floyd. Nak, ano mo, life verse mo? Wait lang po. Wait Ano po? lang. Philippians 1 verse 16. Okay. I am convinced and confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Jesus Christ. Philippians 1:6, no? Paano nabuhay sa iyo yan? Kailan ba binigay sa ni Lord yan? Ay, nung ano po yan, nung nabigay po sa akin yan nung this second sem po ng first year po. Kasi, Humingi ka ng word. opo, kasi ang hirap po talaga eh. So, ang hirap po talaga ng course na ginawa ko. Sobrang Oh. stress out po ako. Then, ayun po yung binigay sa akin ni Lord na kung ano ang sinimulan mo ay natatapusin natin. So, ayun po, gusto ko pa talaga tapusin to yung nursing po na sobrang hirap po. Kasi, grabe po, ano pa lang, parang first sem pa lang po, tanggalan na po agad talaga doon ng mga estudyante. Ganun sa prophet. Opo, Ganun tanggalan talaga. po agad sila. Kasi, ano po, zero base sila eh. Mhm. Zero base po, kaya kailangan talaga yung mga quizzes mo, unit exam, then exams mo, matataas talaga eh. Hindi pwede yung, below 70 na mga grades. Hindi po pwede yun kasi pag kinumpute yon 60 lang po yun na abutin. So, Okay. need talaga doon yung mga 75 pataas po kasi yun po yung passing eh. So, Okay. humingi po talaga ako ng word kay Lord na kung ano po yung sinumulan ko, Lord, gabayan niyo po ako, tatapusin ko po ito, Lord. As far as your relationship with the Lord, no, parang scale of 1 to 10, nasaan ka sa relasyon mo sa Diyos? Scale of 1 to 10. Siguro po, mga nasa 7 to 8 po. 7 Bakit mo or 8. nasabing 7 to 8? Kasi po, there are times po talaga na yung schedule po ng school ko tumatama po sa, kunyari, sa Sunday fellowship, sa prayer meeting po na yung mga youth dito. So, yun po, hindi ko na rin po talaga nabibigan si Lord noon. Lalo na po nung this first and second sem, hindi po ako makattend ng Sunday dahil sa
dahil ng pag Sunday po, may pasok po ako umaga hanggang tanghali po. Okay. Kaya di na po ako nakaka-attend ng Sunday fellowship. Kaya hanggang 7 to 8. Po, paano mo siya nare-remedy? Anong ginagawa mong Ano po? ways para kahit paano yung spiritual life mo hindi mo pabayaan? Ayun, prayers po. Prayers, isa po talaga yon. Then, humingi rin po ng ng mga advice sa kaila Sister Sally, sa mga word po na binibigyan din po nila ako sa, kunyari, si Sister Sally, lagi po nag-send po yan ng word sa... By the way, lola niya yon. Okay. Opo, lola ko po, Sister Sally. Okay. Ayun po, nag-send po siya ng mga words din po sa, kunyari, sa Messenger kasi wala na rin po akong time para makapagbasa rin po tsaka mas gustuin ko, mas priorities ko po talaga yung studies kaysa magbasa na lang po ako ng mga abbreviations po namin kasi sobrang dami po. Yun sa mga sakit. Kaya ko rin po na hindi ko rin nabibigyan. Pero bumabawi po talaga ako eh. Pag kunyari gagawin ko po kasi po allowed lang po sa amin 4 absences pag sa Sunday pa sa isang subject namin. Ano ba yung clinical? Pag sa Hindi po. Sunday? May ROTC din po kami nun. Ah. Kaya po, pag sa Sunday, minsan umabsent po ako ng 1 beses para umatin po dito. 3, ganun po, umabsent ako. Mhm. So, nung first sem po, wala po akong absent noon. This is second sem, 4 absences po. Kasi sabi ko, hindi na ako nakaka-attend dito sa sa Sunday fellowship na sabi ko, lagi na lang ako pumapasok. Sabi ko, feel ko kaya ko naman to bawiin sa exam kasi parang madali-dali naman po yung ROTC. Then, ayun. Thank you Lord din po kasi yun pasado rin po ROTC ko. Then, kahit 4 absences po ako, nakaka-attend rin po. Ayun. Kasi kay Lord lang po talaga ako umaasa eh. Ayun. So, maganda kasi not so many young people would be concerned na parang, ano kung di ako nagsimba, di ba? Ano kung di ako nagdasal. Siguro yan yung sinasabi nga lagi na kasi nataniman na ang mga anak natin ang salita ng Diyos na hindi naman sa nagigilty lang, no? Kundi yung ayaw nila talagang mapabayaan yung relationship nila kay Lord. Eh. Kaya no matter how marami kang challenges, pero yung part na yung spiritual life mo ay sabi mo nga kanina, ayaw mo na 4 na basta mas mahalaga maka-attend ako ng maka-attend ako ng fellowship, no? Para bang lifeline natin talaga eh. Kung wala yung pakikipag-ugnayan sa Diyos, walang saysay din lahat ng mga yan eh. So ikaw, ano nakikita mong difference between you at yung mga kaklase mo? May nakikita ka bang pagkakaiba sa paanong paraan na alam mo, siyempre, iba yung pinanggalingan mo. Iba po kasi yung kinalakihan ko dito. Paano pagkakaiba napansin mo? Ayun po, kasi napansin ko rin po, iba po talaga yung kinalakihan ko. Kasi dito po talaga lumaki ako ng walang gulo, wala pong kung ano-ano. Kasi napansin ko po sa kanila na ganun lumaki sila sa gulo. Kaya, ayun, sometimes okay naman po sila pakisamahan, but sometimes may mga aya po sila na, alam niyo po yun, na... Anong ginagawa mo? Pag, alam sure, tayo, di ba? O, paano mo sila inaan? Paano ka nagre-respond sa kanila sa mga ganun? Sabi ko na pass po ako dyan kasi pinalaki po ako ng ayos sa mga magulang ko at Kristiyano rin po ako. Hindi ko rin po gusto yung mga ganyan. Okay, kasi, so paano reaction nila pag sinasabi mo yun? Minsan po, pinipilit, nga ganun. Sabi ko, hindi po talaga. Sabi ko, okay lang kung kung basketball, yan, karaoke, pwede po ako yan sa mga ganyan. Sa mga, bilyar, bowling, pwede po yan. Basta okay sports, lang. no? Opo, pag sports, pwede po yan. Ayun. Tapos pag coffee, yan, okay po ako dyan sa mga malls. Pero pag sa mga, alam niyo po yun, yung mga hindi po na magagandang mga gawain po. Wala naman nagmamak sa'yo o tumutuya sa'yo na ano ka ba naman, lalaki ka pa naman, parang gano'n, wala. Ay, Meron? di po. Ay, meron naman po. Pero ako, pinaglalaban ko po. Kasi sabi ko, pag inamak nila ako, sabi ko, pinamak po nila ako na gano'n, lalaki ka naman, ba't di mo itry? Malaki ka naman na eh. Mga gano'n. Sabihin ko po na malaki ako, lalaki ako, pero ang totoong lalaki ay hindi nagaganyan at matured po. Anong reaction nila pag sinabi mo yun? Tumatawa po sila.
Sabi ko, sorry, hindi ako ganyan, pinalaki ako na ayos eh. Alam mo, kung naku-culture shock ka sa kanila, naku-culture shock din sila sa iyo. Di ba? Teka, parang tao ba to? Di ba? Parang ganun. So, kung hindi ka pinalaki ng maayos, mahirap yun. Opo. Kasi kailangan may patunayan ka eh. Di ba? Lalo sa mundo, iba ang definition ng lalaki. Pag lalaki, umiinom, naninigarilyo, may bisyo, walang pakialam kung minsan kung ano sasabihin ng magulang. And it takes guts, no? And tawag ko nga dyan, courage born out of faith. Para sabihin mong, hindi ako dyan eh. Kahit na ano pang sabihin nyo, hindi. I'm sure God is very well pleased with you. Marami ka pang dadaan ng ganyan, ano? At, kaya nga, tinanong ko kanina, yung spiritual life, alagaan mo kasi, di ba, may mga points of weakness din naman tayo. Kaya ingatan mo yan, no? So, ano ang mo, parang pananaw mo about 5 years from now, alam mo yun, ano ang bang tingin mo, ano palagay na buhay na gusto mo pagka nag-graduate ka na? Pag-graduate ko, siguro, ano na po, on the way to USRN. Alis agad? Sabi niya eh. Alis na po ako. Ano yung sinabi niya kanina sa atin eh. Oo Di nga, ba? paano naman kami? Sabi mo. Hindi, go ahead. Ayun po, siguro, siguro makapasa po ng board exam dito, then experience lang din po, then after that, US na po. Gusto ko po na makapasa sa NCLEX po. Yun, sa NCLEX, then maging registered nurse po. Then, matulungan ko po dito sila mami, yun, mapag-aral si Dwayne. Yun po. Oo nga, no? Si Dwayne pa, no? Oo. Favorite ko po yun, si Dwayne. Oo, tama. No, so, maganda na, sabi nga sa Pilipino, ang hindi tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa States. Sa States pala. Yan ang isang maganda sigurong tinuro sa atin, no? Sa mga anak natin na marunong kang tumanaw ng utang na loob. Hindi obligasyon, kundi talagang out of the generosity of your heart, gusto mong tumulong. Kung halimbawa, andyan lahat yung kaklase mo, pare-pareho kayo may dinadanas na problema ngayon, lahat kayo nahihirapan, I'm very sure. Kung halimbawa, andyan lahat sila, ngayon magsasabi, ako na lang, sasabihin, Brother John Ploy, andyan mga kaklase mo, iba-iba ugali niyan, marami dyan, di Kristiyano talaga. Ngayon, anong advice bibigay mo sa kanila? Anong advice po? Hindi yung magpapapogi ako, ha? Anong advice? Unahin, dyan mga kaklase mo, okay? Tapos Kristiyano ka, tapos sabihin sa'yo, advisean mo yung mga kaklase. Anong pinakamagandang advice bibigay mo sa kanila? Ano po, siguro yung pinaka-best na advice ko na mabibigay sa kanila is yung, iwasan din po nila yung mga, siguro yung mga masasamang gawain din po talaga. Then try to commit to the Lord po. Mm-hmm. And so that para yung buhay po nila mabago and nasa tamang landas po sila. Palagay mo kaya is somehow magkakaroon ka ng opportunity bilang Kristiyano, no? Siyempre, makakausap mo naman sila. Nakapag-testify ka na ba or in one way parang nakapag-minister ka sa isa o dalawa sa kanila? Hindi pa? Siguro meron pong time na parang paano po ba to? Na parang, sa pakikipag-usap nyo, somehow nakikita niya na, Kristiyano to, may relasyon kay Kristo. Ito, meron bang mga ganong sitwasyon? Hindi mo kailangan nagpipreach ka, no? Kundi yung somehow lumalabas yung pagka-Kristiyano mo doon. Meron bang ganon? Opo, lalo na pag nasa room, ako po laging pinagpipray po. Opo, ako pinagpipray So talagang nare-recognize nila. Bakit ikaw pinagpipray? Hindi dahil gwapo ka. Bakit ikaw pinagpipray? May dahilan yun. Ba't ikaw pinagpipray? Yung prayer ko po, iba po sa kanila. Paano iba? Yung yung prayer ko po pagdating po lalo na pag sa mga exam, kompleto po yan, lahat po isasabihin ko, like yung give us especially knowledge and wisdom sa exam po. Nagugulat sila sa ganung prayer. Opo, nagugulat sila na pagdating daw sa prayer, parang ibang tao daw ako. Kasi po yung mga... Nag-iibaan niyo mo. Opo. Sige, go ahead.
Yun po, kasi sabi nila, ala, hindi namin alam ganyan ka pala, ganyan ka kalaking tao, tapos ganyan ka pala magdasal. Kasi Oo, hindi ang tingin ba? po kasi nila sa akin na ano eh, parang tingin nila sa akin nung ano, parang bad boy na... Brusko. Opo, ganun po. Oo, Pero oo. nung yun, nakilala nila ako, sabi nila, ayun nga, ano ka pala, ayun din po masasabi sa akin tao, parang gentle giant po, ganun. Oo nga, totoo yan. Kasi nga, madalas ang maraming nagdadasal, memorize. Opo. Eh siya nagdadasal from the heart. Yes po. So dahil doon, parang kumbaga, kung ako yung kaklase, may ganong dasal na nanggagaling. Meron ako experience na ganyan, may pinuntahan akong isa. Ito, alam mo yun, yung talagang sarado kandado. So pagpunta ko doon, hindi ka makapagsalita kasi galit siya sa mga kagaya natin. Eh, no? Ano siya, sarado kandado. So hindi ako nagsasalita, hindi ako nag-preach. Pagkatapos, magpapaalam na, sabi ni Lord, you pray for them. Sabi ko, pwede ho bang ipagdasal kayo? Eh, mukhang nakuha ko naman yung nung mama. Sige, dasal mo kami. Kasi siya yung talagang matindi. So natapos yung dasal. Alam mo, sabi sa akin, Brother Ernie, ano po yun? Pahingi naman ng kopya ng nung dasal mo. Akala yata, yung dasal ko is memorized. No? So dito, alam mo tawag doon, anointing. Nakita nila, although they don't know the term, pero they have to recognize that the Lord was with you when you were praying. And that's a very good testimony, no? Na magsimula ka sa gano'n na, ayan, ginagamit ka ng Panginoon sa pagdarasal. And hopefully, dahan-dahan, you testify, not in a sense na kailangan kwento mo buong buhay mo, kundi yung makapagbigay ka ng advice. Kasi gagamitin ka ng Lord sigurado doon. Hindi ka nilagay doon ng ganun-ganun lang. Yes. May mga nadi-discourage, may mga problema. And that's where you can come in. Minsan nga, kahit na wala kang binigay na advice, pakinggan mo lang. Tapos sabihin mo, gusto mo, dasal tayo. Kasi believe sila sa dasal mo eh, di ba? Uy, effective yan pag nagdasal. Bakit? Pumapasa ako. Hindi ba? So, ilan taon ka na ba? 19 po. Oh, batang-bata pa talaga. No? So, marami pang pagdaraanan. Pero ang kagandahan nga, may gabay na. Yes. And there's the Amen. power of God working in your life. And watch out, no? Because God is going to use you in that place. Hindi yan nagkataon na naroon ka. So, be watchful na sabihin ni Lord, pag gagamitin kita dito, paggamit ka sa kanila. No? So, huling tanong, bago tayo kumanta maya-maya, bakit hindi ka dumating sa punto na matangkad ka naman, malaki ka naman, ba't hindi mo ginamit ito para maging brusko? Anong meron sa loob ni Brother John Floyd na hindi mo gusto yung gano'n? Na may karapatan ka, matangkad ka, athletic ka, pero hindi kita nakitang yabang, hindi ka bully, pwede kang mag-bully. Ano po kasi, I just know na hindi po talaga ako ganun. Hindi po ako ganun tao. Iba po talaga ako kasi iba po talaga yung pagpalalaki sa akin eh. Nabigyan po ako ng alam po, yung pagmamahal po talaga. Yung buong buo po talaga. Kaya, ayun, natuto rin po ako na na maging, yun, mabait po talaga sa iba na makatulong din po. Then, especially din po si Mama. Ayan, bait po talaga. Kaya nakikita ko rin po din talaga sa kanya yung ganon din. Ano ko po sa sarili ko. Na-apply ko po. Then sabi ko, ito, mas gusto ko yung ganito. Yung ganito lang ako, mabait ako, na nakakatulong. Ang sarap din pala sa feeling na ganito ka lang. Oo. Naalala ko sa sinabi mo ngayon, sinabi ni Paul, in Him we live and move and have our being. No? Parang sinasabi mo, I want to identify with Christ, with my Lord. Ito ang gusto ko. Sa mundo kasi sabihin sa'yo, walang kwenta yan, ibubuli-buli ka, di ba? Hindi pwedeng gentle ka lang, may mag-take advantage sa'yo. Pero sabi mo, hindi. Ito yung buhay na galing sa Diyos. Ito ang gusto ko. Parang father mo rin, galing din siya sa ganun. Sabi nga, matapang and everything. Pero pagka binago ka ni Kristo and you are identified with Christ, mas gugustuhin mo yung buhay na galing sa Diyos. Opo. At napakaganda na sa simula pa lang naroon na yung buhay na yun. Na, ang masarap,
Hindi siya yung, ano ito, napasok ko dito, ba't ako nandito sa, di ba? Pwede yun eh. Pwede yun na naging reaction mo eh. O parang, kaya magbabait-baitan na lang kasi wala akong magawa. Nanay ko andyan, tatay ko parehong ano. Pero hindi eh. He loved that kind of life. Niyakap niya yung bagong buhay na yun. And I pray na tayong mga Kristiyano, yun ang tamang attitude. Yakapin mo yung bagong buhay natin. Hindi madali. I'm sure isang araw may mabubuli rin kasi hindi naman pala ito manunutok. Teka, mabuli nga. No? May mga ganun, darating yun. Pero when you stand your ground on who you are, identifying yourself in Christ, mas nandun ang respeto eh. Kasi sa mundo, ang respeto, ikaw yung nanununtok. Respetuhin ka talaga, manununtok ka eh. Yes po. No? Pero sa atin, ang respeto ay dahil dun sa buhay na gumagalaw sa atin. No? Na hindi natin, sabi mo nga, hindi ako trying hard na kailangan may i-prove ako sa kanila. Walang kailangan i-prove sa kanila. Tama nang makita nila ang Kristo. Tama nang ito ang buhay na gusto ko. Tama nang somehow matulungan sila ng buhay na ito na makita nila ang Panginoon. No? So, sa umagang ito, masalimuot ang buhay, maraming dadaanan, maraming kalituhan, pero balik tayo dun sa in Him we live and move and have our being. Kapag naroon ang iyong buhay, hindi ka malilito eh. Kasi defined na yung buhay mo eh. Maliwanag sa atin kung sino tayo at saan tayo papunta. So no matter what the world says, no matter what kung sino pa mga ibang factors diyan na dadalhin tayo sa mali, we can always say no. Hindi dahil sa, Lord, hindi eh. Maliwanag sa iyo eh. Kumbaga maliwanag sa iyo issue eh. Ito ako, ito ang buhay ko, ito gusto ko. It's up to you. You make your own choices. Yes. No? Amen. So, salamat sa magtatay na pogi. Ayan, inulit ko. Salamat sa mag-ama na tunay po na they were real, no? Totoo. At masasabi nating, ako, I'm blessed, no? Sa tagal-tagal na, sabi ko, kailan ko kaya ma-interview itong mag-amang ito? Very busy rin kayo. So finally, ito na. At aawit si Brother Floyd. Gusto ko yung kantang yan. Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in Him, like the snow and the rain, coming down from heaven. Blessed assurance, Jesus is mine. He will never leave me, forsake me. He's by my side. For my hope is in Him, like the snow and the rain, coming down from heaven. Lord, I believe in your words and your promises. Lord, I believe in your words and your promises. Lord, I believe. At sa awiting yan, kami ay nagtatapos, nagpupuri sa Diyos sa patuloy na pagkilos niya sa buhay ng kanyang bayan upang ang bawat isa ay tunay na makapagbigay ng luwalhati sa kanya. Bawat sandali, bawat oras ng ating buhay. Muli po, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin at aawitin namin yung panghuli na Lord, I believe. Okay, bilang huling awitin namin. Minister Arnold. I believe in your words, in your promises, Lord, I
believe. God bless everyone. Good morning po sa ating lahat. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy